Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ang tatalakayin po natin yung isang vlogger na nagngangalang Farm Boy, mga ka-plastic. Ay isa siyang hindi malamang nilalang. Na alam mo naman kasi mga ka-plastic, kapag mga ganitong bagay, alam nyong mali, huwag nyo nang i-video. Diba? Kasi kayo lang ang mapapasama sa mga puntong ito na alam nyo sa sarili ninyo na mali yung ginagawa ninyo. So, ano ba ang ginawa ni Farm Boy sa puntong ito? So, panoorin natin yung video mula sa 24 oras, mga ka-plastic. Iniimbestigahan na po ng DNR ang pagdakma sa dalawang tarsier ng dalawang lalaki sa isang viral video. Humingi ng paumanhin ang isa sa mga dumakma, sabay paliwanag sa kanilang ginawa. At nakatutok si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tila tuwang-tuwa ang dalawang ito na dumakma sa dalawang tarsier sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato. Smile, baby! Smile! Pero hindi ang maraming netizen na nakapanood sa nag-viral nilang video. Actually, mga ka-plastic, napanood ko na yung video na yun. Parang na-disturb din yung mga tarsier, mga ka-plastic. At parang kinakagat pa nga yung kanyang daliri nung oras na yun. At tuwan-tuwa pa siya na ginagawa niya yun sa mga tarsier. So, hindi ko malaman kung bakit kailangan i-video ito para lang masabi na nakahawak ka ng tarsier. Diba? After ng, diba? After ng, ayun ko kung saan itong lugar, sa Bohol ba ito? Hindi ko lang sure. Kasi, unti-unti na natin inaabuso ang ating kalikasan. Hindi na natin nire-respeto yung mga nabubuhay dyan. Tapos, ginagawa nyo pang katuwa-tuwa. Itong ginagawa ninyo dito sa tarsier na to. So, panoorin natin kung ano pa yung mga ginawa niyo. Kausap namin ang isa sa magpinsang dumakma ng tarsier. Inilipat lang daw nila ang mga tarsier dahil nililinis nila ang area ng farm ng kanilang kaanak kung saan nakita ang tarsier. Napit na mo sila maagbasa, napit na sila maigo sa sundang. Anak ko nga, kwaon na lang natin na, i-transfer natin sa ibang area. Parang hindi naman ganun yung nakita ko sa video, mga ka-plastic. Hindi ganun. Hindi ganun yung eksaktong nakita ko. Natuwa ka pa nga ginawa mong laruan yung tarsier. Diba? Sana naman, konting respeto. Pag may nakikita kayong mga hayop sa kagubatan, huwag yung pakilaman. Same thing, para sa tao lang din. Kapag may nananahimik sa isang tabi, huwag mong pakilaman ng kanilang ginagawa. O huwag mong gambalain. Diba? Pero ang rason niya, mga ka-plastic, sabi dito, malapit namin silang matamaan sa bulo. O yung bulo, yung tinatawag na, ang bulo kasi, sa Tagalog, itak. Muntik na daw tamaan ng itak. Eh kung ginagamit mo yung mata mo, mga ka-plastic, di makikita mo naman agad yun. Kahit sabihin mong maliit lang sila. At kung alam mong prone yung lugar na yun na may tarsier, hindi mo hindi mo siya masasabi na ay may tarsier pala dito o wala. Sa pagkakakala mo lang, walang alam. Pero tingnan natin yun. Sabi, kunin na lang yung natin is transfer natin sa ibang area. Kinuha namin, isang oras, nilipat na. Hindi ganun yung nakita ko sa video, mga ka-plastic Ang pagkakakita ko doon, pinagkatuwaan nyo na magpinsan at tuwang-tuwa kayo doon. Diba? Wag ganun. So, gikuha na mo siya, ma'am. I-transfer na mo siya after wala ka itong half hour, ma'am. Na-transfer na siya. Pinakawalan na rin umano ang mga tarsier at yan umano ang napapanood sa in-upload na ring video. Nabasa niya raw ang mga komento sa social media at tugon niya, ngayon lang, pasahin ko sa mga nag-bash, no? Kung para sa inyo mali akong dibuhat, pero para sa kuha, tama akong dibuhat, kaya nga naman. Kaya ipasagda lang ako sila dito, gilipihan ako ang irihan nila dito. Wala na sila yung mapulian, manggod.
Alam mo ka mga ka-plastic, nananahimik ang isang hayop. Huwag mong gagawin ito. Siyempre, may traumatic experience din yung tingnan mo naman yung pagkakadakma, mga ka-plastic. Kung paano mong hawakan yung tarsier. Nakulang na lang mabali yung kanyang mga buto sa sobrang higpit ng pagkakaano mo, di ba? Sa sobrang higpit lang. Isipin nyo naman mga ka-plastic yung ginagawa niyo. Hindi naman ganun. Pero para sa akin, tama ginagawa ko kung hinayaan ko silang doon. Wala na silang matitirhan. Kinonsern pa. Kinonsensya pa yung mga tao. Sa laki ng at sa lawak ng lugar na yan na puro kagubatan, walang matitirhan. Diba? Sino pinaglololoko mo dito sa video na ito? Tapos in-upload mo pa sa iyong channel. Diba? Iniimbestigahan na ng DENR SOC Sergeant ang insidente at pinag-uusapan ang kanilang magiging hakbang. Para sa Sana sila makulitan. iniimbestigahan na ng DENR Ito, ang DNR ay kasalukuyan na pong mag-iimbestiga tungkol dito. Sabi dito sa video na ito, this is to inform the public that the DNR-12 Monitoring and Enforcement Team received a report on Monday, April 8. Monday pa pala ito nangyari. About a disturbing video of improper treatment of Philippine tarsier posted in social media by a certain blogger named Farm Boy from Palumbok, South Cotabato. Sa South Cotabato pala, hindi pala sa Cebu. The department already investigated the matter and found out that the two tarsiers were already released by the blogger to the wild. Yet, the agency is still looking for further action to be taken on the wildlife incident. Thank you. Iniimbestigahan na po ng DNR. Ano ba yung nangyari dyan? May possibility rin na pwede kayong makasuhan dahil may mga wildlife kayong ginambala. At yung pagkakadakma mo rin, di ba, ng tarsier ay lubha itong delikato sa kanila, mga ka-plastic. So sana naman, pinag-isipan mo yung mga ganitong bagay bago ka gumawa ng kalokohan, di ba? Nang hindi umabot sa point na kayo ay makakasuhan. Diba? Hopefully, sana tong video na ito ay magsilbing lesson din sa mga ibang vlogger na mga nature lover content na gumagawa ng mga gano'n, na bigla-bigla ninyong hahawakan yung hayop without knowing ng mga hayop na bigla silang hahawakan ng ganun-ganun lang. Isipin nyo mga ka-plastic, kapag kayo hinawakan ng ibang tao, matutuwa ba kayo? Diba? Siyempre kahit yung tarsier, nakita ko yung video eh, kinakagat na nga yung daliri niya eh. Which either na nataokot yung tarsier o nasasaktan sila. Ganun lang eh. Kung nasasaktan man sila, malamang ganun malamang sa malamang. Ikaw ba naman eh, pagkadakot mo eh ganito na eh, parang konti na lang eh, mababali na yung mga braso at binti yung tarsier eh. Diba mga ka-plastic? or SOC Sergeant ang insidente at pinag-uusapan ang kanilang magiging hakbang. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Sabi ro, natutuwa na daw yung tarsier sa ganitong itsura. Natutuwa ba yan? Yung pagkakahawak mo parang hindi mo na parang hindi na nga makahinga eh. Sana naman mga vlogger, wag naman kayong maging abusado. Diba? Na kung ano-ano na lang yung ginagawa ninyo sa mga kaayupan sa kagubatan. Di baling kayo na lang ang maghigpitan ng kamay o sakalin nyo yung mga kabarkada mo sa vlog, wag lang yung mga hayop. Ganun lang kasimple. So sana maging moral lesson to kay Farm Boy. Shoutout sa iyo, Farm Boy. Sana maging maayos na rin yung pagkukontent. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Ayoko nang patagalin ito.
This is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.